mo, dakilang Diyos, ang iyong mga salita na aming pagbubulayan. Ang iyong Espiritu Santo ang sa amin ay magturo at magpaunawa. At nawa, Panginoon, masumpungan mo ang aming puso na may buong kapakumbabaan at may buong kagalakan na tanggapin ang iyong mga salita. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. In the book of Luke, chapter 21, in the book of Luke, in chapter 21, in verse 34 until 36, Luke 21:34 to 36, watch out. Don't let your hearts be dulled by carousing and drunkenness and by the worries of this life. Don't let that day catch you unaware like a trap, for that day will come upon everyone living on the earth. Keep alert at all times. Pray that you might be strong enough to escape these coming horrors and stand before the Son of Man. Babasahin natin ito sa wikang Tagalog bilang pagbibigay diin. Dadapwat, mangag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mangalugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nangananahan sa ibabaw ng buong lupa. Dadapwat, mangagpuyat kayo sa bawat panahon na mangagsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang mga katayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Ang mga katuruan na ito ng ating mahal na Panginoon ay kanyang itinuro na ang isang mata niya ay nasa panahon na yaon nang siya'y nabubuhay sa lupa. At ang isang mata niya ay nakatingin sa panahong darating. Iyon ang konteksto ng mga salita na ito. Yung isang paningin niya ay nakatingin sa kasalukuyang panahon na kanyang ginagalawan. At yung kanyang isang paningin ay nakatingin sa panahong darating. Ang sabi niya na ang mga panahon na ito ay mga panahong mapanganib. Ang sabi niya, ang henerasyon na ito ay hindi magwawakas, na hindi nila makikita ang mga bagay na ito. Kaya ang sabi niya, mag-ingat kayo. Baka kayo ay masilo ng mga bagay gaya ng mga pagsusumakit sa buhay na ito, ng katakawan, ng kalasingan. Subalit sabi niya, inyo ring bantayan, inyong tingnan. Sapagkat ang panahon ng pagparito ng Panginoong Jesus ay malapit na. Mga kapatid, yung tinutukoy ng Panginoong Jesus na panahong darating ay naririto na. Naandito na ngayon tayo sa panahon na tinutukoy ng Panginoong Jesus. Ang ating panahon, ang pinapatungkulan, ang isinasaad ng ating Panginoong Jesus. Itong panahon natin ngayon, ang
kanyang tinutukoy o ito ang mga panahon na papalapit ng papalapit ng papalapit sa panahon na kanyang talagang tinutukoy. Ang sabi dito sa talatang 25, and there will be strange signs in the sun, moon, and stars, and here on earth the nations will be in turmoil, perplexed by the roaring seas and strange tides. People will be terrified at what they see coming upon the earth, for the powers in heavens will be shaken. Noon, ito'y nangyayari na sa ilang bahagdan, subalit ngayon, ang pangyayari ay lalong mas nagiging kitang-kita ng ating mga mata. Itong nangyayaring digmaan ngayon sa gitnang silangan ay isang digmaan na kailanman ay hindi pa ito nangyayari sa makabagong kasaysayan ng gitnang silangan. This war has never happened before. This is the first time that the two major powers, the United States and Israel, have launched a combined military effort and campaign to get rid of what they believe is a government or a regime that is hell-bent on destroying Israel and the United States of America. The radical Islamist faith. Sa kanilang pananaw, ito'y isang rehimen, isang pamamahala, isang gobyerno na ang layunin ay burahin sa lupa ang estado ng Israel at ang bansang Amerika. Ang kanilang mga tagapanguna hanggang sa mga tagasunod nila ay lagi silang sumisigaw at humihiyaw ng death to Israel, death to Israel, death to America, death to America. At ang ginagawa nitong Islamist government na ito, na radical, ay kumukuha sila ng kanilang mga tinatawag na mga proxy, mga bata-bata nila. At yon ang kanilang inaarmahan at yon ang kanilang sinusuportahan. At ito ay nakikita ng dalawang bansang ito na makapangyarihan. At sila ngayon ay gumawa ng isang tinatawag na retaliatory strike or preemptive strike, I should say, para alisin ang sa kanilang pananaw ay rehimen na nagsisikap na gumawa ng isang nuclear bomb para ito ay gamitin laban sa mga bansang Israel at Amerika. At ngayon, ang digmaan na ito, bagamat ito ay nasa panig ngayon ng mga makapangyarihang bansa, ay kumakalat. Ang mga tinatawag na Gulf States ay dadawit at nadadamay na, sapagkat itong mga Gulf States na ito ay sila ay kumakampi sa Amerika. Meron silang mga American bases gaya ng Oman, ng Bahrain, Qatar, ng UAE at ang bansang Israel. Ilang taon na ang nakakaraan, ang mga bansang ito ng UAE, Bahrain, Qatar, marahil meron tayong mga kapatid o meron kayong mga kamag-anak na naroroon sa mga bansang yaon.
ang ating mga iglesia doon ay napakatibay at napakabayani sa pananampalataya. Nasa kabila ng mga kapanganiban at mga digmaan ay hindi sila natatakot, hindi sila nagpapadala sa kaguluhan sa lugar na iyon. Sa katunayan, ilang oras pa lamang na pumutok ang digmaan, ilang oras pa lamang na ito'y pumutok, ay nagpadala na ako ng isang mensahe sa kanila bilang pagmamalasakit sa kanila. At ngayon, itong digmaan na ito'y kumakalat. At hindi natin alam kung ano pang mga bansa at ano pang mga tinatawag na organisasyon ng mga terorista ang kakampi sa Iran. Subalit hindi lamang ang kaguluhan ay nananatili sa tinatawag na Gulf region. Lalo na ngayon, partikular hindi lamang sa Gulf region, kundi yung tinatawag nilang maliit na iskinita ng dagat. Meron dong maliit na iskinita ng dagat. Ang tawag doon ay yung Strait of Hormuz. Yung Strait of Hormuz, yan ay maliit na iskinita ng karagatan. Ang kanyang pagitan ay napakakitid. Kaya ang tawag ko'y iskinita. 21 milya lamang ang kanyang pagitan. 21 miles only. At 20% ng supply ng langis ng buong mundo ay diyan dumadaan sa iskinita na yan. Kaya kapag kayang iskinita na yan, na Strait of Hormuz, ay gumulo, ang epekto ay hindi lamang sa gitnang silangan. Ang epekto niyan hanggang dito sa Pilipinas. Ang mga presyo ng krudo at langis tataas. Pag tumaas ang presyo ng krudo at langis, tataas ang mga bilihin at ang mga bansang napakamahirap gaya ng Pilipinas ay ang unang-unang maaapektuhan. Totoo na ang demonyo ang ating kalaban. Walang kaduda-duda. Pero sa mata ng Diyos, meron pa tayong isang kalaban. Ang mga pagsusumakit sa buhay na ito. Sa mata ni Jesus, ang kalaban natin ay hindi lang ang demonyo. Ang kalaban natin ay ang kahirapan sa buhay. Walang pera, mahirap ang trabaho, walang trabaho, at dagdag pa dyan ang korupsyon na nakakasuka na nangyayari sa ating bansang ito. Sa mata ng Panginoong Hesus, hindi lamang ang demonyo ang ating kalaban. Ang kalaban natin ay ang economic depression. Hindi lamang tao ang nadidepress, pati ang ekonomiya nadidepress. Ang tawag dyan ng banal na kasulatan sa wikang Tagalog ay ang mga pagsusumakit sa buhay na ito. Sa wikang Ingles, ang ginamit ay the anxieties of life. Yan ang ginamit sa Ingles. Ang ganito ang sabi sa verse 34, "Watch out, don't let your hearts be dulled by carousing and drunkenness, and by the worries of this life. Don't let that day catch you unaware." The worries of this life, the anxieties of life. Wala pa dyan ang demonyo,
ang mananampalataya ay pwede na siyang gawing mahina. Pwede nang sumilo sa kanya ito. At makikita natin na ang Panginoong Hesus ay hindi nagkulang sa pagbababala sa atin. Na mag-ingat kayo. Totoo, hindi ko pinapasubalian na ang demonyo ang inyong kalaban, subalit meron pa kayong ibang kalaban, ang kahirapan ng buhay, ang kalasingan ng buhay, ang buhay na walang direksyon. Yan ang mga buhay ng sanglibutan. At yan ay mas totoo dito sa ating bansa na pinaghirap, na tayo ay ginawang may hirap pangunahin dahilan sa korupsyon. Ako'y nabuhay ng 25 taon sa Amerika. Doon ako nagtayo ng sangbahayan at ng ministeryo. At nakita ko ngayon ang napakalaking pagkakaiba ng buhay sa Amerika at buhay dito sa Pilipinas. May mga pagkakaiba, pero may pagkakapareho din. Ang mga Amerikano, the Americans, the Westerners, they are also afflicted by economic depression. They themselves are also having anxieties and worries of life. They themselves get drunk. They themselves get intoxicated. And so are the Filipinos. At yung mga bagay na yan ang nagpapapurol sa ating isip at puso. Yan ang nagpapapurol. Kahapon ay, noong isang araw, ako ay nag-deep fry ng tilapia. Yung kutsilyong ibinigay sa akin ay matalas pa ang ngipin ko. Kaya ang sabi ko doon sa tumutulong sa akin, wag mo nang ipakita, ako'y nagugutom. Yan. Ay sabi ko, ipahasa mo lahat ng kutsilyo sapagkat napaka-purol. Ang kutsilyo, pag yan ay mapurol, kahit mo isaksak yan, hindi babaon yan, napaka-purol. Ang isang mananampalataya na mapurol, wala na siyang pangdama. Nasasaktan na siya, hindi niya pa alam. Nasa sa panganib na siya, hindi niya pa alam. Malapit na siyang mahulog sa silo ng dyablo, hindi niya pa alam. Nabibitag na siya ng kadiliman, hindi niya pa alam. Nabubulag na siya, nabibingi na siya, nabibiktima na siya ng kasalanan, hindi niya pa alam. Ang dahilan, sapagkat siya ay pinapurol ng mga bagay sa ating sanglibutan. At iyan, mga kapatid, ang napakapanganib sa ating panahon ngayon. At bilang inyong apostol at ngayon ay tagapanguna ng Iglesia ng Panginoon, damang-dama ko ang nadadama ng mga kapatid. Kaya ang aking mensahe ay puno ng paalala at pagbabala. At maganda na tayo ay nakakapakinig ng mga mensahe na paalala sa atin at nagpapatibay sa atin. The things that are happening in our world today can make us desynthesize. Pag ikaw ay bubulutan ng ipin, o ikaw ay marahil ay manganganak, ikaw ay tuturukan ng tinatawag na morphine, anesthesia,
para hindi mo madama yung sakit. Yang mga worries of life, sabi ni Christ, saan ako kakain, ano darantin ko, saan ako iinom. Those things can desynthesize us na parang tayo ay ininjectionan ng anesthesia na kahit tayo ay kung ano na ginagawa sa atin na hindi natin nadadama. May kasabihan ng mga Amerikano na it's gonna get worse before it gets better. Yeah. Napaka-critical ng panahon na ating ginagalawan ngayon. Hindi ko na kailangang ipag-ngudnguran sa atin ang katotohanan na yan. Ano ang ating sagot? Ang Panginoong Jesus ay nagbigay sa atin ng sagot. Jesus Christ Himself had given us 4 warnings so we can be forearmed. Binigyan tayo ng paunang babala upang tayo ay masakbitan, maarmahan ng tamang kaisipan para hindi tayo mahulog sa mga tukso na ito. Ang sabi niya, keep alert sa verse 35, keep alert at all times and pray. Keep alert at all times and pray so you may be strong. So wikang Tagalog, ang sabi diyan sa talatang 35 ng Lucas 21, ganito ang sabi, mangagpuyat kayo sa bawat panahon at mangagsidaing. Yan. Anong dapat natin gawin? Magpuyat. Ano yung pagpupuyat? Hindi ka na matutulog. Kundi ang magpuyat, ang ibig sabihin niyan ay magbantay. Magbantay. Kaya tayo ay dapat magbantay. Bantayan natin ang ating puso. Nadadama mo pa ba ang damdamin at puso ng Diyos? Damahin mo ang nadadama ng Diyos. Dapat nadadama mo ang nadadama ng Diyos. Dapat nakikita mo yung nakikita ng Diyos. Ang isa sa mga paborito kong awit ay may pamagat na Hosanna. At merong linya sa awit na Hosanna, break my heart from what breaks yours. Break my heart from what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. Show me how to love the way you love me. How's your heart? How's your heart? Yung nagpapalungkot ba sa puso ng Diyos, yun din na nagpapalungkot sa inyo? Yung nagpapagalak at nagpapasaya ba sa Diyos, yun din na nagpapasaya sa inyo? Alam mo, ang Panginoong Jesus, nung siya'y nasa lupa, siya'y tinawag na a man of sorrows. A man of sorrows. Do you sorrow for the things that make God sorrow? Baka tayo na mga fourth watcher ay nasa maliit nating sanglibutan. Baka tayo nasa maliit nating sanglibutan. Wala tayong pakialam sa nangyayari sa Pilipinas. Wala tayong pakialam sa nangyayari sa buong bansa. Yang nangyayari sa gitnang silangan, sabi natin, ang karaniwang opinion natin ay ganito. Ay, intindihin mo yung mga yan. Away lang sila ng away, gera sila ng gera. Akala natin yung nangyayari sa gitnang silangan ay basta away lang ng mga tao.
siya nga pala, sa darating na March 22, ay aking tatalakayin ang 5 uri ng digmaan sa oras ng katotohanan. Hindi yan basta digmaan. Kung lalawakan natin ang ating unawa, itong digmaan na ito ay bahagi ng programa ng Diyos. Ikinagagalak nyo ba ang ikinagagalak ng Diyos? Maganda yung mensahe kanina ni Pastor Danny. Pag may naliligtas, masaya ba tayo? O ang nakikita natin ay yung halaga na ating dapat gugulin sa kaligtasan ng iba. Kaya nga ang sabi ko, kung sa tingin ninyo mahal, magastos ang kilos ebanghelismo, pagdating ng Panginoong Hesus, sa Kanya kayo magreklamo. Sa Kanya kayo unang mag-complaint. Ang sabi ng Panginoong Hesus, nung sila'y mga mangingisda pa lamang, sila ay galing sa bayan na mababa pa sa binyan, mababa pa sa langkiwa. Mabuti na lang kayo ay nabinyagan ng bago, Southville. Ewan ko, bakit pagka in English na, gumaganda na? Langkiwa. Southville, right? Pero sa isang banda, hindi rin ako gaanong believe sa mga Ingles na katawagan. Halimbawa, dito sa Pilipinas, pag sinabing taga-bundok, mababa ang tingin. Pagka Englishin mo na, nagiging social na. Saan ka nakatira? Mountain top. Parang, where do you live? Mountain top, California. Sa Tagalog, sa tuktok ng bundok. Where do you live? Oceanside. Sa Tagalog, tabing ilog, tabing dagat. Or riverside. Parang nagiging social pag Ingles. Ha? Sa atin, sa Canada, dyan, sa tabing ilog. Ang ating simbahan sa Canada ay nasa syudad na ang tawag ay Scarborough. Scarborough. Anong ganda, Scarborough. Where do you live? In Scarborough, Canada. Sa Tagalog, saan ka nakatira? Doon sa mga may toklat. May toklat. May peklat. Peklat, toklat. Anyway, ikaw man ay Southville o Langkiwa, ba't ba ako napunta ron? Ay, mukhang nawala ako. Lahat yan ay, kumbaga, hindi mo pwedeng sabihin na mababa pa sila. Ang mga apostol noon, ako'y napunta na sa Israel ng 3 beses. Nitong mga nakaraang buwan ay pinupuntahan ko, isa yan sa mga bucket list ko. Puntahan yung mga syudad na pinuntahan ni Pablo para ang pagtuturo ko sa Biblia ay mas maging mayaman. Pero hindi pinakialaman ni Jesus ang kanilang kalagayan. Sabi ni Jesus, go into all the world, make disciples. Hold on, di pa ako tapos. Go into all the world and make disciples of all nations. Hindi naman sinabi ng Panginoon na, hold on. Baguhin natin. Go into your little villages
Kasi kaunti lang kayo. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, 120 lang kayo. Punta kayo sa buong sanglibutan. Noon, magastos na ang paghayo. Lalo na ngayon. Pero tama yung sabi ni Pastor Danny, walang maitutumbas. Ang Panginoong Jesus, kailangan ba bang sabihin? Namatay. Namatay si Jesus para tayo maligtas. Ang mga unang mananampalataya, nagbuwis ng buhay. Meron ba ritong namatay? Kakadalo ng HFGC? Meron ba? Huwag namang mangyari. Wala namang namatay kaka-HFGC Kundi sa HFGC, nagiging maluag ang ating damdamin, masaya, matiwasay. At dito nga sa Southville, napakapala, dapat tuwing watch party, puno yan ng mga unbelievers. Dapat dito may LED malaki. Yun na lamang ang ating pupuntahan. Ako, lahat ng maganda at epektibo na ikauunlad ng ebanghelismo ay aking ipinupunda. Bakit? Nakamasid ang langit, nakamasid ang mundo. Ano sasabihin nila sa atin? Tayo ay hindi disente? Hindi tayo maayos? Hindi tayo organisado? Ayaw ko nun. Ayaw ng Diyos yun. Sa kapurihan ng Panginoon, sa kauna-unahang pagkakataon to, for the first time, our crusade garnered a lot of traction among global content creators and influencers. Praise God. Mga organic pick-ups. Hindi natin binayaran yon. Hindi natin sinabi na, uy, etong halaga, i-promote mo ako. Hindi. Sila mismo ang nagsabi, sila mismo ang nagandahan, nabighani, humanga. Sabi nila, sa Diyos to. Ang daming kalokohan at masamang balita na nangyayari sa Pilipinas. Parang dalawang mabuting balita lang ang nagbubula ngayon sa Pilipinas. Ano yun? Si Alex Ayala, yung tennis player na ngayon ay nasa 32 sa world rankings. Siya ang pinakamataas na Pilipina na nasa global tennis. Sumunod, ang Home Free Global Crusade. Mula Africa, mula Europa, at sa iba't ibang panig ng mundo, ang kanilang sinasabi, may revival ngayon sa Pilipinas. Pinangungunahan ng PMCC Fourth Watch. Yung dating nakikita mo lang sa palengke, at ang nagpapa-offering ay katabi niya lang. Alam niyo, mga kapatid, huwag niyong kalilimutan sa aking mga minamahal na mga kamanggagawa. Maghasik, magdilig ng tama, Diyos ang magpapalago. Yeah. Huwag ninyong, do not second guess the work of God. Huwag nyo ring parang tatawaran ang kakanyahan ng Diyos na magpalago. Huwag nyong gagawin yan. Tatandaan ninyo, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na mahimala. Kaya huwag ninyong gagamitan yan ng mga gimmick.
ang gawain ng Diyos. Mga diskarte. Huwag niyong gagamitan niya ng gimmick, diskarte. Huwag niyong gagamitin niya ng mga tinatawag nilang mga atake. Hindi. Sumunod lang kayo sa kaparaanan ng Diyos. Sumunod lamang kayo sa utos ng mga apostol. Sila ang magdadala sa atin na magbantay, magpuyat. Kaya mula nang ibinigay ng Panginoong Hesus ang kaloob na ito sa akin sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng sugo ng Diyos. Yan ang doktrina natin. Merong 4 na paraan na tumatawag ang Diyos. Huwag kayong lilihis. Sino ang tumatawag? Ang Diyos. Hindi tao. Diyos ang tumatawag. At ang pagtawag ng Diyos ay pinararating niya sa 4 na paraan. Ang isa doon, pagpapatong ng kamay. Ang inyong lingkod ay pinatungan ng kamay noon ng buhay na apostol, tunay na apostol. Sapagkat nakita niya, purihin ng Panginoon, nakita niya yung kaloob sa inyong kapatid, sa inyong lingkod. Sabi niya, bata ka pa. Bata ka pa. Nakikita ko na yan. Ikaw talaga. Ngayon, maaari niyong sabihin, papaanong bata pa ay nakikita na ng ating mahal at yumaong Apostol Arsenio, pero yung kaloob. Si Pablo nga, nasa loob pa lang ng tiyan eh. Kaya huwag kayong mabibigla na, anong bata pa? Huwag niyong lilimitahan ng Diyos. Ang Diyos, kahit wala ka pa sa lupang ito, kilala ka na. Tinawag ka na. Sabi niya, bago palalangin ang sanglibutan na ito, tinawag ko na kayo. Paano yun? Tanungin mo, so dalawa na tanong mo sa rapture. Bakit mahal at paano tinawag? Ako, hindi ko tanong yan dahil maliwanag naman ng doktrina Yeah. Sabi ni Pablo, mula pa sa sinapupunan ng aking inay, tinawag na ako. Pero pinadaan si Pablo sa mga pangyayari sa buhay na hindi maganda. Pinapatay niya pa si Esteban. Paano kung si Pablo ngayon ang ating apostol? Halimbawa, ang pinapatay ay si Joel. Tapos biglang tumayo si Pablo, ako ngayon ang inyong apostol. Sabi ni Liska, uwi na. Ganun ang ginawa ni Pablo. Inusig niya ang iglesia. Hindi mo alam kung ano nangyari sa iglesia noon. Maubos-ubos ang iglesia noon. Mabuti na lang pinigil. Biglang tatayo si Pablo, sabi niya, ako'y apostol ninyo ngayon. Mga kapatid, purihin ang Panginoon. Sabi ko sa aking mensahe sa dako ng Naga, orphans no more. Hindi na tayo ulila. Meron nang sa atin ay nagsisilbing ama ng pananampalataya. Kaya yung apostolic gift, may itinerant. It is itinerant. Lakbay ng lakbay. Sa katunayan, gusto mong makilala si Pablo? Gusto mong makilala? Kaunti lang ang malalaman mo kay Pablo. Kaunti lang. Hindi mo alam kung sino magulang nun. Parang si Tarzan. Yeah. Walang nakakaalam kung sino ang nanay, tatay ni Pablo. Pero alam mo lang ang syudad, Tarsus. Ang kanyang teacher, si Gamaliel. That's it. Yun lang. Pariseo. Walang traffic ticket. Religious. Yun lang. Gusto mo makilala si Pablo? Puntahan mo yung mga syudad na pinuntahan niya. Doon mo makikita kung sino si Pablo. Kaya ang apostol ngayon, halimbawa, bukas sa Isabela ko.
First time na pupuntahan ng Isabela ng Apostol. Pumunta ako sa Southern Bicol, hindi pa napuntahan ng ating mahal na apostol ng mabuting puno ng sangbayan yung lugar na yaon. Ako ang unang pumunta doon. Sa Naga, minsan lang nakapunta ang aking ama. Pinuntahan ko. Ngayon, pupuntahan ko ang Isabela bukas. Sa susunod na linggo, ay tatahiin ko naman yung mga maliliit na island sa gitna ng Pasipiko. Yang Guam, yang Saipan. Purihin ng Panginoon. Masigasig ang mga port watcher dyan. Kaya yan lahat ay ginagawa ko, yung pangangaral sa iba't ibang mga iglesia. Walang puknat na mga pagpupulong, strategizing. Nag-i-strategize sa higit na ikalalago ng gawain ng Panginoon. Consultation sa mga manggagawa na talagang madudunong din, marurunong din. At makaranasan, consultation sa kanila, sa council, sa cabinet, pananalangin. Ito man ay individual o sa pangkalahatan. Personal na pag-aasikaso sa mga manggagawa. Pananalangin, pagtuturo sa mga mag-aaral sa Bible School. Pag-aayos ng mga temporal ministry. Pag makita nyo ang aking schedule, sino sa inyo, sinusulat ninyo, schedule ninyo sa 1/4 piece of paper. Meron ba? Taas ng kamay. Sinusulat ninyo, schedule nyo. Elder Mavi, 1/4, 1 pad. Gaano kalaki ang sinusulatan mo ng iyong schedule? Ako, isang malaking whiteboard. Isang malaking whiteboard. Ang aking lahat, inaalam ko, yung ating itinatayo na napakagandang house of worship sa Shiloah. Bawat kubiertos ba yan? Mga furnishings, anong seradura ang gagamitin, anong kulay, anong hilatsa, lahat ng yan. Inaalam ng apostol. Pananalangin, pangangaral, laging may bagong mensahe sa iglesia. At yung mga yan ay hindi sa katunayan, ay hindi lang, may kahirapan yan. Alam niyo ang mahirap? Naririyan pa ba kayo? Ang mahirap, yung hiwalay ka sa asawa mo at saka sa mga anak mo. Yung mga binata at dalaga na kinon. Well, I am so blessed to have a very loving wife and a beautiful wife. Strong, smart, godly. Blessed with 2 wonderful girls. Yun ang medyo mas mahirap. Yun ang hindi nadama ni Pablo. Pero sa kabila ng iyon, naalala ko yung panata ko sa Diyos at sa iglesia. I will serve the way He served. I will love the way He loved. I will sacrifice the way He sacrificed. Alam nyo, nung binanggit ko yung mga kataga na yun, wala naman akong outline eh. Wala akong outline, wala akong script. Binanggit ko yun as I was moved by the Holy Spirit. At yan, pinapangatawanan ko yan. Medyo may kahirapan, pero alam ko, nauunawaan nyo. So umagang ito, maging mapagbantay.
Mahalin ng Diyos. Unang-una. Mahalin ang mga kapatid. Mahalin ang kapwa. Mag-ibigan ang mga kapatid. Magpatawaran. Ayoko makakarinig na isang port watcher, niloloko, sinasamantala ang isang port watcher. Niloloko ang kapwa port watcher. Kundi ang bawat mga kapatid ay magmahalan. Mahalin ng Diyos, mahalin ng kapwa. Mahaling higit ang gawain ng Panginoon. Ibigay ng bawat manggagawa ang bawat oras na gising. Every waking hour, the pastor must give him or herself to the work of God. Shepherd. Take care. Actually, dapat yan maging motto ninyong lahat, yung motto ng apostol. I will love the way he loved, sacrifice the way he sacrificed. I will serve the way he served. Kaya maganda, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin ay handa. Mapanganib ang ating panahon ngayon, subalit sa iglesia ng Panginoon, maging mapagbantay tayo sa bawat isa. Pagpalain mo ang iyong mga salita sa umagang ito. Ikaw ang Diyos, ang sa amin ay mag-ingat, hallelujah, at magpatnubay. Pagpalain mo ang gawain sa dakong ito ng Southville. Pagpalain mo ang aking mga kamanggagawa, sina Pastor Joel at Pastor Liska, ang buong Western Laguna Districts. Pagpalain mo sila. Ang mga kapatid, Panginoon Diyos, itaguyod mo, gawin mo silang masagana, matiwasay. Ang mga karamdaman nila'y pagalingin mo, maging sa mga sandaling ito, hipuin mo ang mga may sakit at karamdaman. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, iparating mo ngayon ang iyong kaginhawaan. Ito aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.